Bandang 10:00 ng gabi, may isang tawag ang pumasok sa emergency hotline ng mga pulis. Nagkaputukan po dito. May binaril. 2 lalaki po ang nakahandusay sa parking. Iyon ang sinabi ng tumawag. Hindi nagtagal. Rumisponde ang mga pulis sa isang convenience store sa gilid ng kalsada. Ngunit pagdating nila, agad nilang nalaman na hindi ito normal lang na insidente. Isang lalaki ang nakahiga sa semento, duguan, wala nang buhay. At ang pangalan ng lalaking to ay si Tadeo Mirasol. At ilang metro lang ang layo, isa pang lalaki ang nakahandusay. Humihinga pa, pero hirap na hirap na. At ito naman ay si Sergeant Arvin Sarmillo, isang pulis. Sa gitna ng madugong eksena, isang babae ang umiiyak, nanginginig, at tila nawawala sa sarili. Si Julie Sarmillo, asawa ng sugatang pulis at huling taong nakita, kasama ang 2 lalaki. Habang sinisipat ng mga investigador ang paligid, may isang bagay agad ang tumatak sa kanilang isip. Iisa lang ang baril na nakita sa crime scene. At ang mas nakakagulat, ang baril na iyon ay nakapangalan kay Julie. Kaya ang malaking tanong dito mga kaibigan, paano naging posible na 2 lalaki ang tamaan ng bala gamit ang iisang baril sa iisang gabi rin lang? Noong gabing iyon, dinadala si Arvin sa ospital at kinakausap si Julie sa gilid ng kalsada. At doon na, unti-unting lumabas ang mas madilim na katotohanan. Hindi ito basta barilan, dahil ito ay kwento ng selos, pagtataksil, at isang lihim na relasyon na tuluyang sumabog sa gabing iyon. At habang lumalalim ang investigasyon, iisa lang ang tanong na bumabagabag sa lahat. Sino ba talaga ang may hawak ng baril? At sino ang nagsasabi ng totoo? Sa kwento, hindi ganito ang simula ng buhay mag-asawang Sarmillo. Si Sergeant Arvin Sarmillo ay isang pulis sa Angeles City. Kilala sa pagiging tahimik, seryoso, at disiplinado. Ngunit bago pa man dumating si Julie sa buhay niya, ay may naging unang asawa na si Sarmillo. Pero sa kasamaang palad ay namatay ang unang asawa niya. Kaya bago siya muling umibig, ay isa na siyang byudo. Hanggang sa nakilala nga niya si Julie. 15 taon ang tanda ni Arvin kay Julie. Isang guro sa pampublikong paaralan. Bata, masigla, at punong-puno ng buhay. Eksaktong kabaligtaran ng mundo ni Arvin noon. Kay Julie, nakahanap siya ng panibagong simula. At kay Arvin naman, nakakita si Julie ng seguridad. Dahil sa pulis nga si Arvin. Doon nagsimula ang kanilang relasyon. Isang pag-ibig na tila muling bumuhay sa isang lalaking matagal nang patay ang emosyon. Hanggang sa sila ay nagpakasal. Sa loob ng maraming taon, naging maayos ang kanilang pagsasama. Kahit malayo ang agwat sa edad, hindi iyon naging hadlang. O, iyon ang akala nila. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang lahat. Dahil sa trabaho ni Arvin, madalas siyang wala sa bahay. May mga gabing hindi siya umuuwi. May mga araw na halos hindi sila nagkakausap. At sa likod ng pagiging matatag na pulis, unti-unti ring napagod ang kanilang relasyon. Lalo na si Julie. Sa simula, tiniis niya. Inintindi niya ang trabaho ng asawa. Pero habang lumilipas ang mga taon, may kakulangan na siyang nararamdaman. Hindi sa pera, hindi rin sa seguridad, kundi sa atensyon at emosyon. Hanggang sa dumating ang punto na pareho na silang tahimik, pero hindi na komportable ang katahimikan. At doon nagsimulang pumasok ang lamat. Sa paaralan kung saan nagtuturo si Julie, doon niya nakilala si Tadeo Mirasol, isang driver. Mas bata sa kanya, palangiti at madaling kausap. Madalas itong pumunta sa school dahil sa mga deliveries at kung minsan ay may koneksyon sa mga guro roon. Sa unang tingin, wala namang kakaiba, pero hindi nagtagal, napansin ni Julie ang kakaibang pakiramdam. Si Tadeo naman ay marunong makinig, marunong magpatawa, at higit sa lahat, nararamdaman ni Julie na may nakakaintindi sa kanya. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman kay Arvin. Sa simula, simpleng usapan lang, kumustahan, tawanan, hanggang sa naging mas madalas ang pagkikita. May mga pagkakataong sabay silang kumakain. Minsan ay nagkakaroon ng mahabang kwentuhan sa labas ng paaralan. At kahit alam ni Julie na mali, hindi niya napigilan ang sarili. Unti-unti,
naging mas malalim ang koneksyon nila. Samantala, si Arvin, hindi man direkta, nararamdaman ang distansya. Napansin niya ang pagbabago kay Julie, mas madalas itong wala at para bang wala gana itong makipag-usap sa kanya. At may mga sandaling tila may tinatago na si Julie. Sa una, pinilit niya naman itong intindihin, pero habang lumilipas ang mga buwan, napalitan iyon ng hinala hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya napigilan ang sarili. Sabay tanong niya, "May iba ka na ba?" Isang tanong na paulit-ulit niyang ibinabato kay Julie. At sa bawat pagkakataon, iisa lang naman ang sagot ni Julie, "Wala." Pero kahit ganoon, hindi kumbinsido si Arvin. Sa loob ng 7 buwan, lumala ang kanilang pagtatalo sa kanilang relasyon. Mula sa simpleng tampuhan, hanggang sa halos araw-araw na bangayan, hanggang sa napag-usapan na nilang maghiwalay. Pero hindi pa tuluyang naputol ang lahat. Dahil sa gitna ng galit, may natitira pang emosyon. Ang totoo kasi, kahit anong palusot pa ni Julie, ay alam na ni Arvin noon ang relasyon niya kay Tadeo. Hindi bobo si Arvin. Pulis siya at kaya niyang gawin ang pag-iimbestiga sa asawa ng palihim. At yun nga ang ginawa niya. Alam ni Arvin at nakita niya itong si Julie na sumasakay ito sa van na minamaneho ng lalaki niya na si Tadeo Mirasol nga. Nagche-check-in sila sa motel. Alam niyang nagtatalik o may nangyayari na sa asawa niya na mas bata sa kanya ng malayo. Hindi rin maintindihan ni Arvin noon ang sarili kung bakit hindi niya makumpronta ang dalawa habang magkasama sila. At ang madalas na kwento nito sa isang kaibigan niyang pulis din ay ang sakit daw na makita ang asawa na ipinapasok ng isang lalaki sa isang motel, at para daw takot pa si Arvin na baka mapatay niya ang dalawa pati ang asawa niya, kaya hindi pa niya ito makumpronta. At isa pa, umaasa pa rin daw si Arvin na maaayos ang relasyon nila. Tsaka bata pa kasi itong si Julie, kaya parang nanghihinayang din itong si Arvin pag nawala ito sa kanya. Yung mga anak kasi ni Arvin Sarmilio sa una niyang asawa na namatay ay mga nakatapos na sa pag-aaral at nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Ibig sabihin, pag nawala si Julie sa kanya, ay mag-isa na naman siya sa buhay dito sa Pinas. Pero lahat naman tayo na tao lang ay may hangganan ang pagtitimpi. Kaya dumating nga ang isang gabi. Sa labas ng isang maliit na convenience store, nakaparada ang ilang sasakyan. At alam na ni Arvin Sarmilio na doon papunta si Julie, ang asawa niya. Ayon sa investigasyon, galing siya sa bahay. May dalang bag, may hawak na telepono. Pero ilang minuto bago iyon, may nakausap siya sa telepono, si Tadeo Mirasol. "Punta ka lang dito saglit. May pag-uusapan lang tayo." Yun daw sabi ni Tadeo sa kanya. Sa tono ng boses ni Tadeo, hindi iyon basta simpleng usapan. May bigat at may tensyon. At kahit may kakaibang kutob si Julie, pumunta pa rin siya. Pagdating niya sa convenience store, nakita niya agad ang sasakyan ni Tadeo sa gilid ng parking. Naka-idle ang makina at tila matagal nang naghihintay sa kanya. Lumapit siya dito at pumasok sa passenger seat. "Okay ka lang?" tanong ni Tadeo. Hindi agad sumagot si Julie. Tapos ay, "Si Arvin, tumawag na naman kanina," mahina niyang sabi. Napahawak si Tadeo sa manibela. "Alam na ba niya talaga?" tanong ni Tadeo. "Hindi, pero ramdam ko na. Parang konti pa lang ang nalalaman niya." Tugon naman ni Julie. Napabuntong hininga si Tadeo. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. "Hindi na pwedeng to, Julie," sabi niya. "Hindi na natin pwedeng itago ng ganito." Napatahimik si Julie, pero hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang tama si Tadeo. Ilang minuto pa silang nag-usap sa loob ng sasakyan at parang gusto nilang ayusin ang sitwasyon. Hanggang sa nagdesisyon si Julie, "Kukuha lang ako ng gamot. Sandali lang." Tumango si Tadeo. Lumabas si Julie ng sasakyan at pumasok sa convenience store. Sa loob, tahimik. Ilang tao lang ang nandoon. May bumibili, may nagbabayad, at may nag-aayos ng paninda. At habang nangyayari iyon, sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang sasakyan ang papalapit, mabagal at tahimik. At ito na nga ang sasakyan ni Sergeant Arvin Sarmilio.
Huminto ang sasakyan sa tapat ng convenience store din. Tahimik na bumaba doon si Arvin. Parang hindi naman siya nagmamadali ng kilos, pero galit na siya ng mga sandaling iyon. Pumasok siya sa loob ng tindahan. Isa-isa niyang tiningnan ang bawat sulok, pati bawat tao na para bang may hinahanap ito. Hinahanap ang isang mukha na matagal na niyang pinagdududahan, pero di niya nakita si Julie sa loob. Kaya dahan-dahan siyang lumabas at doon na niya nakita, sa gilid ng parking, ang sasakyan ng lalaki ni Julie, si Tadeo. Sandaling nagkatitigan ang dalawa, pero walang nagsasalita. Ngunit sa isip ni Arvin, kumpirmado na niya na siguradong nandoon nga si Julie nang makita niya si Tadeo. Sa pagkakataong iyon, mula sa loob ng convenience store, palabas naman si Julie. May hawak na maliit na supot, at sa unang pagtingin niya sa parking, nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon si Arvin, nakatayo at tahimik, nakatingin sa sasakyan ni Tadeo. Kinabahan siya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Julie, dahil ito na ang sandali na matagal niyang iniiwasan. Lumapit si Arvin sa sasakyan, dahan-dahan, habang si Tadeo naman bumaba rin. Sa unang pagkakataon, nagkaharap ang dalawang lalaki. Hindi naman makagalaw si Julie at hindi makapagsalita. Ilang hakbang lang ang pagitan ni Tadeo at ng pulis. "Bakit kasama mo ang asawa ko?" Malamig na tanong ni Arvin. Hindi umatras si Tadeo, sa halip lumapit pa siya. "Anong gusto mong marinig?" Sagot niya. "Wala kaming ginagawang masama. Huwag mo kong gawing tanga, gago." Mas madiin na boses ni Arvin na minura na ang kabit ng asawa niya. Sa gilid naman, nanginginig si Julie na lumabas sa store. Sabay salita niya ng, "Arvin, tama na. Umuwi na tayo." Halos pasigaw na, sabi niya. Pero hindi siya pinansin ni Arvin. "Kanina pa kita hinahanap," sabi ni Arvin habang nakatitig pa rin kay Tadeo. "At dito pa talaga kita makikita." Napangisi si Tadeo na parang nang iinsulto at may halong yabang. "Hindi ko kasalanan kung may problema kayo," sagot niya. "Ayusin mo muna sarili mong buhay." Biglang lumapit si Tadeo. Halos magdikit na ang mukha nila na parang naghahamon pa ito. "Anong gagawin mo?" bulong niya. "Sasaktan mo ko?" Napakuyom ang kamao ni Arvin, pero pinigilan niya ang sarili. "Hindi ako papatol sa'yo," madiin niyang sabi. "Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa mo sa asawa ko." "Matagal na iyang tanong na yan," sagot ni Tadeo. "Baka ayaw mo lang tanggapin ang sagot, dahil alam mong maapakan ang pagkalalaki mo." "Tumigil na kayo," sigaw ni Julie. Lumapit siya sa gitna nila. Pilit na pinaghihiwalay ang dalawa, dahil alam nito na anumang oras, sa kunting kilos lang ng isa sa kanila ay baka magkakamatayan na. "Enough na. Wala na tayong pag-uusapan dito. Uwi na tayo," sigaw ulit ni Julie. Saglit na tumahimik ang dalawa, pero ramdam pa rin ang init ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Julie. Tumalikod siya. "Uuwi na ako," sabi niya. Pero ilang hakbang pa lang ang nalalayo ni Julie sa dalawa nang bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang may mali. Huminto siya saglit pero hindi pa lumilingon. Sa likod niya, nakatayo pa rin sina Arvin at Tadeo. Magkaharap, walang umaatras. "Tarantado ka. Lumayo ka na lang," malamig na sabi ni Arvin. Pero hindi ito pinansin ni Tadeo. "Bakit?" "Para pagtakpan na tinalo ko ang pulis na kagaya mo," sagot nito habang lalong lumalapit. Halos magdikit na ang mukha nila. "Hindi mo kayang tanggapin, no?" Na mas pinili niya. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang biglang gumalaw si Arvin pati si Tadeo na mabilis. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong parking. Napalingon si Julie. Ngunit sunod-sunod na putok na ang nangyari sa pagbubunuan ng dalawa. Dahil nakipag-agawan pala si Tadeo sa baril na hawak naman ni Arvin. At sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Tadeo sa semento. Duguan, hindi gumagalaw. Napasigaw si Julie at agad tumakbo papunta rito. "Tadeo!" Nanginginig niyang sigaw habang sinusubukang hawakan ang ulo nito na naliligo sa dugo. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Sa kabilang banda, nakita niya si Arvin na nakatayo pa, pero tila wala sa sarili. Para itong nahihilo, pasuray-suray, hanggang sa bigla itong napahawak sa ulo at unti-unting bumagsak. "Arvin!" sigaw ni Julie habang tumatakbo papunta sa asawa. May dugo rin ito
at hirap huminga. Nanginginig ang kamay ni Julie habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Samantalang ang baril ay nakalapag at napunta naman noon sa kalsada. Habang umiiyak si Julie sa harap ng kanyang mister, hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa buong paligid. Isa-isa nang dumating ang mga pulis at paramedic sa parking ng convenience store. Agad nilang nilapitan ang dalawang lalaki. Si Tadeo Mirasol, wala nang buhay, dead on the spot ito. Samantalang si Sergeant Arvin Sarmillo ay agad isinakay sa stretcher. Humihinga pa ngunit kritikal ang kondisyon. Sa gilid, nanginginig si Julie, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi ko alam, hindi ko nakita." Pero habang inaayos ng mga investigador ang pinangyarihan ng eksena, may isang bagay ang agad nilang napansin. Iisa lang ang baril sa lugar. Walang ibang armas. At nang suriin ito, lumabas na nakapangalan kay Julie Sarmillo. Dito nagsimulang magbago ang tingin ng mga pulis sa kanya. Mula sa isang saksi, naging sentro siya ng investigasyon. Dinala si Julie sa himpilan para tanungin. Sa loob ng interrogation room, nanginginig pa rin siya habang inuulit ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, tumalikod lang siya at bigla na lang niyang narinig ang mga putok. Hindi raw niya nakita kung sino ang unang bumaril. Inamin din niya na nahawakan niya ang baril matapos ang insidente at itinapon niya ito sa gitna ng kalsada dahil sa takot. Dahil dito, ipinaliwanag niya kung bakit nandoon ang kanyang fingerprints. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong, napapansin ng mga investigador ang mga butas sa kanyang salaysay. May mga detalye na hindi tugma, may mga sagot na pabago-bago, at higit sa lahat, itinanggi niya na may relasyon sila ni Tadeo. Pero nang silipin ang kanyang cellphone at mga mensahe, unti-unting lumabas ang katotohanan. Hindi lang sila magkaibigan, may relasyon nga sila. Samantala, sa ospital nakuhanan ng gunshot residue test si Arvin at nagpositibo ito. Si Julie naman ay nag-negative, pero hindi iyon sapat para alisin ang duda. Ipinaliwanag ng mga investigador na ang residue ay maaaring mawala sa kamay depende sa oras at galaw. Dagdag pa rito, ayon sa ballistics, ang bala na tumama kay Tadeo ay galing sa distansyang hindi bababa sa ilang talampakan. Hindi ito aksidenteng putok sa agawan ng baril. Sa puntong iyon, iisa na lang ang malinaw, may nagsisinungaling. Habang unti-unting nabubuo ng mga investigador ang mga pangyayari, mas luminaw ang direksyon ng kaso. Matapos makalabas ng ospital si Sergeant Arvin Sarmillo, agad siyang kinausap ng mga pulis upang kunin ang kanyang panig. Ngunit sa halip na magsalita, pinili niyang manahimik at humingi ng abogado. Isang desisyong lalo lamang nagpalakas ng hinala laban sa kanya. Mas lalong lumalim ang kaso nang tuluyang ilabas ang komunikasyon ni na Julie at Tadeo. Mga mensahe, tawag at usapan na nagpapatunay na may matagal na silang relasyon. Hindi na maikakaila ang motibo, selos, galit at pagtataksil. Sa kabuuan ng ebidensya, si Arvin ang itinuro bilang bumaril. Siya ang kinasuhan ng second-degree murder. Sa paglilitis, pinagtibay ng mga ebidensya ang paratang laban sa kanya, ang baril, ang residue at ang sitwasyon ng insidente. Sa huli, hinatulan si Sergeant Arvin Sarmillo ng pagkakakulong ng 30 taon. At dahil na ito sa kabalbalan lang na sinimulan ni Julie, nasira ang karera o ang matagal ng propesyon ni Arvin. At kay Tadeo naman na namatay ay naiwan nito ang anak niya isa at asawa dahil may pamilya din pala si Tadeo. Samantalang si Julie Sarmillo, ang babaeng nasa gitna ng lahat, ay hindi kinasuhan sa pamamaril dahil sa kulang ang ebidensya laban sa kanya. Marami kasing butas sa mga sinasabi niya o salaysay. Ang kaso nga lang, hindi rin mapatunayan ng mga investigador kung pumutok nga siya ng baril noong gabi ng insidente. Ngunit higit pa sa kaso, ang mas tumatak ay ang kanyang kredibilidad. Hindi man siya nakulong ay napatunayan naman na nakipagrelasyon siya habang kasal ito. Adultery, administrative case sa DepEd, kaso sa PRC ng immorality, unprofessional conduct. Yun ang ibinato kay Julie, kaya tuluyang tinanggal ang lisensya niya bilang guro. Sa makatuwid ay hindi na siya makakapagturo kailanman.
Sa mismong pagdinig, inilarawan siya ng hukom bilang isang taong pabago-bago ang kwento, isang testigong hindi mapagkakatiwalaan, isang babaeng maraming bersyon ng katotohanan. Sa huli, iisa pa rin ang tanong. Ano ba talaga ang nangyari sa gabing iyon? Sino ang unang pumutok? At si Julie ba ay inosente lang na saksi o bahagi siya sa nangyaring krimen?